ikaw ay kinain, papurihan, iwalatiin sa buhay ng bawat sa pusani. Sa lahat po ng mga nagkaloob sa gabing ito ay tunay na ikaw lamang po nawa ang aming napapurihan at tunay na nabigyan ng parangal at pinasalamatan. Hayaan mo, Ama, na ikaw lamang po ang lubos na magpala at magkaloob sa lahat ng iyong mga anak na nagbigay sa gabing ito. Hayaan mo na tanggapin nila mga pagpapala at biyaya mo na ipinangako mo sa iyong mga salita, sapagkat iyan lamang po ang aming lubos at tunay na pinangahawakan. Nananalig kami sa iyong mga pangako, nananalig kami sa mga bagay na gagawin mo sa aming mga buhay, at sa aming pong pagkikinig ng iyong mga salita. Allow us to understand every word sa pamamagitan po ng iyong Espiritu Santo, sa pamamagitan ng karunungan na ipagkakaloob mo sa amin, naway tunay kami mapagpala at tunay kami lumakas at tumatag. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Can you open your Bible to John chapter 14? Juan Kabanatang 14, talata po 1 hanggang 13. 4. John 14, verse 1 up to 14. Kung nakita niyo na po, basahin po natin sabay-sabay from verse 1 up to 14. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at ay paghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung kayo'y ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at nasisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo ako kasama, Felipe, diya't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasama at ang Ama ay sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang sa aking sarili. Ang Amang sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama, at ang naman hinihiling ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hinihiling ninyo sa pangalan ko. Amen. Tunay nga po na through the book of John, God revealed His plan for the future. Dati po, malabo po sa atin yung tunay na layunin at kalooban ng Diyos. We do not understand the Word of God before. But right now, God revealed everything sa buhay po ng bawat sa atin upang tayo ay maging matibay at maging matatag sa paglilingkod at pananampalataya. Our church wants to really have salvation. Ang nais po ng iglesia po natin ay makasama natin ang ating Panginoon. Amen? We want to be with the Lord. Ang gusto po natin ay makarating tayo doon kung saan naroon ang ating Panginoon. At ang ninanais po natin, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero, alam natin na not all Christians, even in our church, understands about eternal life.
maaring ninanais ng mananampalataya to have eternal life, but they do not understand what is eternal life. Kaya nga po, instead of doing and searching how to have that eternal life sa kanilang mga buhay, paano ba ito mararanasan? They just said, Christians, I have faith, I have salvation, and that is enough. Pero kailangan po na maintindihan natin yung sinabi sa atin for the past na pag-aaral po natin, that in that John chapter 8 verse 14 and 15, before God said, for God so loved the world, di po ba sinabi po doon na kailangan maitaas ang anak ng tao? Katulad kung paano itinaas ni Moises yung ahas sa ilang, ay kailangan din maitaas yung anak ng tao. Other churches nga naman, totoo yung napag-aralan natin, in other churches, they believe, they understand that it also speaks about salvation. Yun, ang tinutukoy po doon ay kaligtasan. Yun po yung iniisip nila, na kailangan manalig talaga sila, tumuon sila sa ating Panginoong Jesus. But the truth is, it is not about salvation already. Ang nice ng Panginoon ngayon sa atin, what God wants from us, the church, sa iglesia. Tayo, iglesia na po tayo. Hindi po tayo yung tatanggap pa lamang ng kaligtasan ipinagkaloob ng ating friend. Salvation is for all people. When Jesus Christ died on the cross, man already was being redeemed. Diba? Na-redeem na po yung kasalanan doon sa Garden of Eden, ay meron ng kapatawaran ngayon because of the death of Jesus Christ. And to have that redemption from sin, men have to believe in the Lord Jesus Christ. Manalig sa ating Panginoong Jesus. Noon, when Pastor John preached this word of God from John chapter 3, verse 14 up to 15, hindi pa agad nagsisimping sa aking isipan, ano yung ibig sabihin? Ano yung nilanais ng Panginoon doon sa ipinapahayag sa atin ng kanyang lingkod? Then, I realized, totoo nga po na, ano po ba talaga ang nauna? No? When the Israelites went out from Egypt, bakit sila nakalabas sa Egypt? It is because of the blood of the young lamb. Di po ba? Kasi kailangan maintindihan po natin na yung nangyari po doon sa ilang na itinaas yung ahas. Ano ang dahilan bakit itinaas ni Moises o inutusan ng Diyos? Why God commanded Moses to lift a serpent in the pot? Na itaas. Bakit po? Di po ba dahil doon sa katigasan ng ulo ng Israel? Na mga Israelita at that time, they rebel against God. Kaya po, doon natin makikita na yung kapulungan, sabi nga po, kapag binalikan natin ang Old Testaments, the Israelites people in the wilderness was called assembly in the wilderness. It means it is the church in the wilderness. Nailigtas na po noon at that time, nailigtas na ng Diyos ang mga Israelita doon sa pagkaalipin. And we know already, naintindihan na po natin, di ba dati na Pharaoh, yung Parao, represents shadows of the devil. At yung namang Egypt ay shadows ng sanlibutan. Tama po ba? At yun yung isang bagay na kailangan natin maintindihan ngayon. Kailangan natin maunawang mabuti ano ba yung ating kalalagayan ngayon. Tayo po ba ay hanggang sa lukuyan, ano po ba yung kalalagayan natin? Are we still after for that salvation? Or we are now after for eternal life? Kayo po, nasaan na po kayo? Kayo po ba yung Kristiyano na gusto ng kaligtasan?
o yung Kristiyanong gusto ng buhay na walang hanggan? Kasi kailangan natin maintindihan kung nasaan na po tayo. Ano ang sabi ng Biblia? How to have salvation? It is only by faith. Tama po ba? Kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon, you will have your salvation. Meron po bang dapat pagbayaran doon sa salvation na makakamta natin sa ating Panginoon Jesus? Wala po. Kaya nga, ang sino mang mananalig po sa ating Panginoon, ay libre po niyang makukuha yung kaligtasan because it is free. It is grace. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya kung halimbawa po, kung sinasabi po natin, ngayon sa kasalukuyan that we are now in the church at ang paglilingkod po natin ngayon ay para sa kaligtasan, it means we are trying to pay back our salvation. Naintindihan niyo po ako? Ibig sabihin nito, binabayaran natin yung ngayon yung kaligtasan. Kung bakit ako naglilingkod, kung bakit ako gumagawa sa church, kung bakit ako gusto maging worker, kung gusto ko bakit ako gumugusal sa gawain ng Panginoon. Is it from salvation? Naintindihan po ba natin? Hindi na po. Iba na po yung pinagtutunan ng pansin ng church. The church is after now for eternal life. Hallelujah. And what is eternal life? Eternal life is to live together with the Lord. Amen? Kailangan po kasi, sabi nga po, di ba, lagi natin naririnig, let us forget now our elementary teaching. And kumbaga kailangan tumaas yung antas natin ng paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya, yun po yung ninanais ng Diyos because, di ba, kailangan maintindihan muna na ng church natin. Kasi po dati, totoo po na in our church, we want all the members of the church to be included in the first resurrection. But did our church before understands about first resurrection? Kahit na po sinasabi natin yung first resurrection, our mind only focus on salvation. Kaya nga marami pong mananampalataya ngayon nasa loob ng iglesia, sinasabi nilang okay lamang po sila sapagkat ang inanais po nilang makamtan ay yung tinatawag na kaligtasan. That's why now, through the book of John, we can understand bakit ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya nung sinabi ng Panginoon doon sa John chapter 3 verse 14 up to 15 na kung paano itinaas yung ahas doon sa ilang at ang sino mang tumanaw doon ay maliligtas. Amin po ba? Ganon din naman kung sino magtataal yung tutuon kay Kristo. Ibig sabihin, now our life is to lift, to glorify Jesus in our lives. But the question is, how to glorify Jesus in your life? When you sing, you can glorify God in your life. When you do your ministry, you can glorify God in your life. No. Sabi nga po doon, we try to understand yung tinatawag na, and the Word became flesh. Hallelujah. Dati hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Pastor na, who is that Word? Diba? Yung Word. Yung Word na naging flesh, it is God. Di po ba? Siya yung Diyos. They reveal sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus yung salita. Nagkaroon ng katawan yung salita. At naniniwala ko, this is also what God wants through the church. Na kailangan na maging buhay ang salita sa pamamagitan po nino natin. Hallelujah. Tandaan po natin, marami ang nagsisimba, pero walang salita. Kaya nga, when we understand about the book of John, ewan ko po kung binabalik-balikan nyo because Pastor John said, di ba? Sa atin, sa church natin, he encouraged us to read. Di ba? Basahin natin paulit-ulit ang book of John so that we can understand.
Even the pastors, alam niyo po ba na yung mga pastor na seminar doon sa Karagulan, kahit sila hindi nila makuhang isipin na ganun pala yung ibig sabihin ng Book of John. Kahit tayo, di ba? Alam ko po, madalas na natin because even before we read also Book of John. But, hindi po ganun kalalim. Na yung dating pinag-aralan po natin, we forget already the spiritual, yung tinatawag na spiritual understanding about the Word of God. Bakit? Kasi yung naiintindihan natin dati, if healing, healing. Kung pagbuhay ng patay, pagbuhay ng patay. Everything was literal. Tama po ba? But now, our church wants to understand what is the spiritual implications of the Word of God to us. Kasi hindi po ito, wala tayong magiging relasyon dito. Why? Yung pong buhay ni Lazaro, yung si Lazaro ay muling binuhay, hindi ito magkakaroon ng implikasyon sa buhay ng bawat sa atin. Why? Because we are still alive. Ano ang magiging relasyon ng buhay ni Lazaro sa buhay natin? Within na tayo, buhay pa. But if we will try to understand the spiritual implications of why God have to, di ba? Make Lazaro live again. Kasi alam niyo po, marami ngayon sa loob ng iglesia, even in the book of Revelations, God said, they believe that you are alive. But God said, actually you are dead. Ipinalalagay ka nila na ikaw ay buhay, pero ang totoo ikaw ay patay. Kaya ang nais ng Panginoon sa atin ngayon is really, we understand the Word of God. Kasi alam ko po na John chapter 14, na binasa po natin, almost Christians try to get verses from this chapter because it is very good. Especially, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amin po ba? What you have asked in God, in my name, it shall be granted. Lahat yun, kinuha po natin. But we do not understand. Pero, bakit nga po ba, why God, Jesus Christ revealed John chapter 14? Bakit i-reveal ito ng Panginoon sa atin? All of a sudden, hindi niyo ba napansin, all of a sudden, He's speaking to the future. Tama po ba? Yung John chapter 14 po ba, yun po ba yung pangkasalukuyan ba na nagsasalita si Jesus o yung mga bagay na darating? Church, nandiyan po ba kayo? Yung binasa niyo pong talata, ito po ba'y patungkol doon sa kasalukuyang panahon ng ating Panginoon Jesus o sa panahong darating? It is for the future. Bakit sabi niya, I will come back? Ang tanong, in John chapter 14, did Jesus Christ already experience death? Namatay na po ba si Yesu Cristo in John chapter 14? Hindi pa po siya namamatay, pero ang kanyang idinideklara na po dyan ay His second coming. Hallelujah! Second coming. It means the Lord Jesus Christ Himself, the Lord Himself, announced that He will come again. The return of Jesus Christ was not being proclaimed only by the disciples, but it is Jesus Christ Himself declared. Siya mismo nagsabi, babalik siya. At ang sabi niya doon, kakaunin niya tayo na mga nanatunay na nanalig sa Kanya at dadalhin niya tayo doon kung saan naroon siya. Hallelujah! And that is our hope. Amen? This is what we hope. Pero bago po yung ganung bagay, sabi ko nga po sa inyo, we will really truly understand about the book of John. In John chapter 13, di ba, Jesus Christ washed the feet of the disciples. Any implications? Ano yung tinuturo sa atin? Of course, before, other churches also conducting, the pastors, especially in the Lenten season, they're conducting, the pastors are washing the feet of the members of the church.
In other religions, the pastors washing the feet of the workers. In other religions, in other organizations, the pastors or the leader of the church wash the feet of who will attend, yung mga attend lang. Kaya nga, nag-iba-iba yung meaning. Nag-iba-iba yung, ang tawag ito, ibig sabihin. But remember, God wants us to be His disciples. Sino bang, who are called disciples? Disciples are those who will follow, who will trust God, who will really try to seek the Lord's will and obey God's command. Iyon po yung tunay na disipulo. Tama po ba? At naniniwala ko, even Jesus Christ said, you need to follow. Diba? Anyone who wants to follow me must carry his cross, diba? Deny himself and follow me. So tayo po, nung inutusan niya ang kanyang mga alagad, ano po yung utos ng Panginoon? Go ye and preach the gospel and make members of the church. Hallelujah. Ano yung command sa kanila? Make disciples. So ibig sabihin, when the Lord wants to gather people in the church, sino po yung dapat niyang tinitipon sa loob ng iglesia? Sino po dapat ang nagtitipon sa loob ng iglesia? Members or disciples? Disciples. And what are disciples? Disciples are those who will follow their master. Amen? Disciples are those who will not separate from their master, from their Lord. Yun po yung tinatawag na disciples. At ang sabi doon, disciples is just like their teacher. Anong sabi sa atin ni Pablo? Hayaan po natin na tayo mabago hanggang sa magmistulang kalarawan ni Kristo. Christ-like. Our life must be a Christ-like life. Yun po yung ninanais ng Diyos. So balikan natin yung chapter 13. Kasi kapag naintindihan po natin ang 1 Kabanatang 13, mas lalo nating maintindihan yung sarili po natin. And we will be aware. Tandaan po natin, every time we hear the Word of God, ang mensahe po lagi sa atin na you need to search your heart. Siyasatin mo yung sarili mo. Kung ikaw ba talaga ay nagiging karapat-dapat na sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi na po natin pinag-uusapan ngayon, I am a worker, I am a minister, I am a song leader. Hindi po yun ang pinag-uusapan nito. Ang pinag-uusapan natin dito, being in the church. Yung nasa loob ng iglesia, I should stand according to what the Lord wants for me. Amen? Kailangan tatayo ako kung ano yung gusto ng Panginoon sa akin. I will follow what the Lord commands this. Hallelujah. Diba, sabi nga po, we are no longer live with ourselves, but it is Christ who lives in us. Ang sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. That's why I am no longer live with myself. It is Christ who lives in me. Ang tanong, si Kristo na ba talaga ang nabubuhay sa atin? Maraming Kristiyano, pero lahat ba ng Kristiyano namubuhay sa kanila si Kristo? Paano natin masasabi ngayon na nabubuhay na si Kristo sa atin? That is the question. Nung naiintindihan ko na mabuti, oo nga. Tignan niyo pong mabuti, di ba? In our churches, lahat ng mga minister o pastors natin sa iba't ibang church, they're asking me, Pastor, bakit nawala na yung communion? Very curious sila, bakit nawala na yung communion? Ano daw ang dahilan? Sabi ko, wag na kayong mag-ask. Basta, babalik din yon kapag karapat-dapat na tayo sa Panginoon. Noon, hindi ko rin maintindihan bakit kailangan alisin. Alam ko rin, kayo nagkakaroon kayo ng katanungan, bakit inalis? Lalo na, di ba, sa Sunday, sa Lord's Day, it is also already first Sunday of the month. Nakagawian na natin, mag-prepare ang mga worker. Amen po ba? Doon nga, nung pumunta pa ako ng Dubai, ang tawag po nila doon ay
the Lord's table? Hindi na po ako sanay. Nung nagpunta po ako ng Dubai, sabi niya, Pastor Manny, you are going to lead the table of the Lord pala. The table of the Lord. Sabi ko, paano po ba ginagawa yan? Hindi ko na rin alam. Hindi ko na po alam kung paano ginagawa. Pero doon ko nakita, si Judas po ba kumain ng tinapay na kinain ko ng mga disipulo? Yes. Ang totoo po, si Judas Iscariote pa nga po ang ipinagsawsaw ni Jesus ng tinapay at inabot sa kanya. Tama? Tama? Si Judas po ba, uminom po ba nung saro na ibinigay doon sa mga disipulo? Yes. Tama. But, who betrayed Jesus Christ? It is Jesus. It is Judas Iscariot. Kaya nga, hindi po doon nakikita yung pagkain at pag-inom sa tunay na disipulo. Doon po nakita. Kasi kung babasahin natin ang chapter 13, it is separating those who are of the devil and those who are of God. Tandaan po natin, hanggang sa huli, until the last day, God will separate from left to right, sheep and goats, evil and good. Tama po ba? Paghihiwalayin ng Diyos. Bago sinabi ng Panginoon, kasi kailangan, bago tayo pumasok sa chapter 14, we need to understand about chapter 13. Noong ipinagsawsaw ni Jesus Christ ng tinapay si Judas, anong sinabi ng Panginoon kay Judas? Magmadali ka na. Gawin mo na ang gagawin mo. But, the Word of God clearly says, after Jesus Christ gave the bread to Judas Iscariot and eat it, anong sabi doon? Satan, di ba? Si Satanas ay pumasok sa kanya. Hallelujah! Sabi doon, at totoo po na umalis. Did all the disciples understand what Jesus Christ meant? Lahat pa ng sinabi niya sa Kristo tungkol kay Judas Iscariote, naintindihan po ba talaga ng mga disipulo? Hindi. Sabi sa mga talata, basahin niyo po, akala ng iba may ipinabibili lang na gamit kay Judas Iscariote ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya dito natin makikita, but it is already separation. Okay, tanong. In John chapter 14, narinig ba ni Judas ang sinabi ni Panginoong Hesus? In John chapter 14, did Judas Iscariot hear this message, John chapter 14? Narinig kaya? Tandaan niyo po, umalis na siya. Tama po ba? Umalis na siya. At kailangan niya na pong gumawa ng paraan para ipagkanulo ang ating Panginoong Hesus with 30 coins of silver. Kailan ulit bumalik si Judas Iscariot? In the Garden of Gethsemane. Tama po ba? Ay. Hallelujah. Tama po ba? Di ba? Bumalik po siya noon. Ayan na, sabi ng Panginoon, di ba? Natutulog pa rin kayo. Sabi ng Panginoon sa mga alagad, natutulog pa rin kayo. Ayan na, dumarating na ang magkakanulo sa akin. Sino yun? Sino yung sinasabi niyo yun? It is Judas Iscariot. It means, kanino yung salita ng Diyos sa John chapter 14? Para ba sa mga huwad na mananampalataya o mga tunay na mananampalataya? Sino bang huwad na mananampalataya sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus? It is Judas Iscariot. Hallelujah! Amen! It is Judas Iscariot was being faith believer. Sumusunod siya sa Panginoon, pero meron siyang hidden self-agenda. Diba? Isa rin si Judas Iscariote ang nagsabing, nung binusa ng pabango ang ating Panginoong Hesus,
Di ba? When Mary Magdalene poured the perfume from the head of Jesus Christ down to the feet, di ba? Sabi ko ni Judas Iscariote, siya yung nagsabi, sana ipinagbili na lang at ibinigay sa mga dukha. Pero may nakalagay ng close parenthesis. Anong sabi doon? Kasi siya ang taga-ingat ng ng kanilang mga pananalapi. At meron siyang pansariling layunin. Sabi doon. That's why, sabi ko kasi, if I will not understand the book of John chapter 14, hindi ako titigil. Kasi, kung titignan po natin, John chapter 14, saan po ba siya nag-start? Ano yung start ng John chapter 14? Sabay-sabay nga po tayo, verse 1. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Ano yung sinabi niya doon? Huwag kayong mabalisa. Tama ba? At that time, why Judas Iscariot? Bakit ipinagbili ni Judas Iscariote si Jesus Christ? Because of the money. Tama po ba? He wants to get the 30 coins of silver. Hindi ko alam kung ano halaga ng 30 coins of silver at that time sa kasalukuyan nating pera. So, pero I think, mura lang yun kasi halaga lang yun. Sagutin nyo na po, baka mahalagang tawag. 30 coins of silver. Ano ang halaga ng 30 coins of silver? Servant. Tama po ba? Kapag ikaw ay bibili ng alipin mo, ang halaga lang po nun ay 30 coins of silver. So, ibig sabihin, very cheap. Tama po ba? Kung tutusin, very cheap lang po siya. Kaya sabi ko dito sa John chapter 14, God wants everyone. Of course, this word of God is now revealed, has been proclaimed to the church. Amen. Sino po ang nagiging number 1 na kalaban ng Panginoon sa church? Of course, Satan. Diba? Pero, ano yung kadalasang kalaban ng Panginoon sa iglesia? Hindi po ba kabalisahan? Many people cannot able to follow the Lord Jesus Christ because they were troubled. Hallelujah! If you are troubled, kasi nung sinabi dito, nung tinignan ko po yung the word, believe in me, believe. Sabi niya kasi dito, manalig kayo sa Diyos, believe. Di ba? Okay. Hindi po kasi ako marunong mag-English. Pero sabi po dun sa 14, ganito po yung pagkakasabi niya mismo sa verse 1. Sabi niya, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Hallelujah. Dito natin makikita na sabi doon, manalig kayo sa Diyos. But, ang tao po, even Christians, they are really having hard times to believe in God because of troubles. Amen? Pag punong-puno ng alalahanin, kaya si Judas Iscariote, alalang-alala eh. Amen po ba? Sa magkapatid na Marta at Maria, may alalang-alala o may abalang-abala? Di ba? May alalang-alala. Alalang-alala yung isa na, pakisabi sa kapatid ko, tulungan naman ako sa paghain. Sino ba sa inyo si Marta at sino sa inyo si Maria? Amen? Yung pinipili ba yung salita ng Diyos? The one who choose the word of God or the one who choose to serve meal for the visitors? Saan po kayo doon? Kaya doon natin makikita na kahit na naglilingkod pala siya, meron siyang tinatawag na trouble. Hallelujah. Hallelujah. Kaya dito makita natin na ang mga anak ng Diyos, Christians, if you want really to follow God at this time,
In our time, you should not be troubled. Kaya ito na yung labanan na anong pipiliin mo? Ang Panginoon ba? Kasi Judas Iscariot choose to betray Him. Naniniwala naman ako, 3 years, nung sinabi ni Pastor Jong sa atin na actually it is not 3 years, it is 3 years and a half. At may nagtanong sa akin, sabi ng isang matanda na umattend ng seminar, Pastor, hindi pinaliwanag ni Pastor Jong yung about 3.5 years. Ano po ba ibig sabihin ng 3.5 years? Baka kasi naghihintay kasi siya ng meaning, ano ibig sabihin daw ng 3.5 years. Sabi ko lang po ay ganito, naniniwala po ako, sabi ko nanay, na yung the 3.5 years doesn't have meaning. But the 3.5 years, yung 3.5 years is enough for you to believe in God. Tama po ba? Kasi di ba, Jesus Christ ministered in public ministry only 3.5 years. In those 3.5 years, He only had 12 disciples. And those 12 disciples minus 1. And that is Judas Iscariot. Tama po ba? Ibig sabihin, sa 3.5 taon, meron palang hihiwalay. In a short term, may hihiwalay. Gaano pa kaya kapag matagal na sa church? Kung maglilingkod tayo sa church 3.5 years, siguro yung 3.5 years na yon, yung katapatan natin, okay pa. Hallelujah. Alalahanin niyo po, nung kayo po ay 3 taon at kalahati pa lang sa Panginoon, ano pong ginagawa niyong paglilingkod noon? Very, very hot. Masipag manalangin, masipag humayo, masipag mag-evangelize. Hallelujah. Nagmo-morning prayer, nag-evening prayer. Yun po tayo. Amen? Pero nung nag-plus 3.5 years na, 7 years na, minus ng Bible study, minus ng prayer meeting, minus ng event. Ito po, this is real. Bakit? Kasi the more, di ba? The more na nadadagdagan ng taon, nababalisa na. Hallelujah. That's why, do not mind about 3.5 years. Kasi ang ibig sabihin lang nun, even though in that short time, hindi mahalaga yung long time bago ka manampalataya. Kahit short time lang, pwede ka nang manampalataya sa Diyos even today. Hihintay mo pa ba yung long weekend para manalig ka sa Panginoon? Paano mo bago mag-long weekend, dumating na ang Panginoon, hindi ka pa nananampalataya. That's why sabi ng Panginoon dito, you should not be troubled. Believe in God, believe also in me. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Why? God gives hope to men. How He gives hope? Israelites people, when they were in the land of Egypt, they thought they will die already in Egypt. That is their last land to live. That's why they cried out to the Lord God Almighty that someone who will send to them para po sila ay ma-release from the bondage of Egypt. And God, sabi doon, di ba nung kinausap ng Diyos si Moses, when God told Moses, I heard the cry of my people. Narinig ko yung iyak nila. Ibig sabihin, narinig ko yung panalangin nila. That's why God let them give hope. Hallelujah. Binigyan sila ng pag-asa ng Diyos. Alam niyo po ba yung, sabi nga, ang pananampalataya ay pag-asa sa isang bagay na hindi pa natin nakikita. Amen? Tayong lahat, umaasa tayo sa Diyos. Maasa ba kayo sa ating Panginoon? Do you hope for eternal life? When you hope for God, di ba? Kapag ikaw ay umaasa sa Diyos, ibig sabihin nananalig ka na may Diyos. Kung ikaw ay umaasa sa buhay na walang God, ibig sabihin naniniwala ka na may buhay na walang hanggan. Amen? That's right. We will really prioritize. Sino po yung pa-priority natin?
sa buhay ng bawat sa atin. Kaya nga, doon sa chapter 14, God, sabi nga po, when Pastor Cha gave the message about the book of Psalms, he encouraged all the pastors that even though how much you are being troubled, persecuted, having hard times and tribulations in your life, there is still hope. Amen? Alam niyo kung bakit? Yung binasa nating talata kanina sa chapter 14, anong sabi ng Panginoon? I will go to the Father and I will prepare a place for you. Diba? Sabi nga, because in my Father's house, there's so many mansions. Hallelujah. In our study, in our seminar, God said, God will give you a place in the temple. Kasi kahit dun sa book of Revelations, I will make you one of the pillar. Diba? Sabi nga, one of the pillar. Hindi naman ikaw ay gagawin poste ng Panginoon doon sa templo, but you will be there in the temple. Remember, kung may templo dito sa lupa, may templo dito sa langit. At yun ang hinihintay natin na marating. Amen po ba? Sabi ng Panginoon dito sa atin, sa binabasa natin talata, nag-prepare ang Diyos, nagpe-prepare ang Panginoon ng new heavens and new earth. Pero, bakit nga po ba naglikha ang Diyos ng new heavens and new earth? Nangangailangan ba talaga ang Diyos ng heaven at saka ng earth? Diba hindi? Tama po ba? Hindi po siya nangangailangan. Ngayon, kung bakit mayroon siyang ipiniprepare na dwelling place? Sabi nga po hindi naman po niya kailangan yun. Kung hindi niya kailangan yun, para kanino yun? Of course, we understand. Heaven is created for His Son. Tama po ba? Why? Because His Son is the inheritor, heir, tagapagmana. Pero nung sabi sa Romans chapter 8, tayo ay kasama tagapagmana ni Kristo. Ibig sabihin, heaven, it is Jesus alone ba? Para kay Jesus lamang ba ang heaven? No. It is also for those who believe in Jesus Christ. Tama? Para sa atin din po yun. Ibig sabihin ito, we need to focus. Yung buhay po ng boss natin, kailangan natin mag-focus ngayon. Hindi siya nangangailangan ng lugar. Pero bakit siya maglilikha? It is for you who believes in Jesus Christ. Who will remain in the Lord Jesus Christ. Sa mananampalataya, sa mga anak ng Diyos. Titingnan natin si Jesus Christ. Jesus Christ is very sure of His purpose, why He came. Alam niyo po ba na mula sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, sigurado siya kung bakit siya ipinadala ng Diyos Ama dito sa lupa. Everything. Nung 12 years old siya, diba? Tandaan natin, lagi natin sinasabi, huwag niyo munang pansinin si kapatid kasi bata pa yan sa pananampalataya, 3 months pa lang yan. Amen? Hallelujah, hindi, ano pa yan? Kaya kapag nakita yung mga kapatiran na medyo semplang ang pananampalataya, sinasabi kagad nila na, bata kasi ang pananampalataya niyan, premature pa siya, hindi pa mature. Amen? Yun ang sinasabi natin. But I will ask you, how many years did Jesus Christ started to learn about the Word of God, of the Father? When He was 12. He's discussing together with the teachers of the law in the temple, di ba? Nawala nga po siya. Sabi ko, 12 anos pa lang siya, pero naiintindihan niya na po lahat. Pero ngayon, ang youth. The youth. Hindi lang sa church natin, not only in our church, but in other churches also, the youth. Do you think all the youth are serious enough in serving God? So totoo lang po, maraming kabataan, naglilingkod sa Panginoon, pero kalahati. Kalahati sa Panginoon, kalahati sa sanlibutan. Hindi ko po sinasabi ito para saktan ng kabataan. Pero sinasabi ko ito dahil ito ang katotohanan. Ito yung nangyayari ngayon. Kasi bakit? Ang alam nila, ligtas na sila. Yes, you have salvation. But you have to prepare for eternal life.
Kaya nga diba, dun sa gospel of grace, we already have our salvation of our spirit. Pero anong hinintay natin ngayon? Redemption of our body. Hallelujah! Kasi ang hinintay natin, sinabi ko nga doon sa mga pastors nung nag-share ako nung gabi, sinasabi natin na nanalig tayo sa kabuuan ng Biblia. Nung nandun tayo sa unang katuruan natin, di ba, hindi na natin binabanggit, pero yung unang katuruan natin, when you believe in the Lord and you serve the Lord, first resurrection. Amen? After first resurrection, wedding of the Lamb. Sabi ko, totoo nga, parang may kulang. Nung itinuro sa atin ng church, yung about millennium, kasi dun in our past lesson, past study, dun sa past study natin, they said, our time is already millennium. This, now, millennium. Kaya, sa loob-loob ko, ito na pala ang millennium. Pero, it is very far from the meaning of the millennium in the Bible. Anong sabi sa millennium in the Bible? There will be peace, there will be joy. Amen po ba? According to Isaiah, the babies will try to play with the serpents. Eh ngayon, may naglalaro ba ng serpents ngayon? Maraming ahas ngayon. Pero walang naglalaro ng ahas. Tama po ba? It means they are lies. Kasinungalingan pala yun na itong kasalukuyan natin ngayon is millennium. Yes, maaaring masasabi natin na yung year 2017 is millennium years. Amin po ba? But this is not the millennium which the Word of God is revealing to us. Kaya nga sabi ko, Lord, tama. We are hoping for that we will be joining the first resurrection and the millennium. Amen? Yun po yung ninanais natin. Pero kailangan, bago tayo mapunta dun sa millennium na yun sigurado tayo sa buhay ng basa sa atin. That's why when Pastor Jong explains about the Mount Zion, the church must understand about Mount Zion. Kasi kapag hindi mo naintindihan yung Mount Zion, hindi ka magpupursige sa iyong sarili bilang mananampalataya. Why? Because you are only longing for the salvation. Amen po ba? Yung salvation na yon, that is only elementary teaching. Kaya nga si Jesus Christ is very sure for the purpose and plan of God the Father in His life. Kaya nga, di ba, nandito pa lamang siya sa mundo, when He already came, and when He preached the Word of God to His disciples, He said, I will return. Kayo, ano po ba talagang hinihintay ng iglesia? Unang pagdating o huling pagdating? Our hope is the second coming of Christ. Kung sasabihin mo ngayon, ang hinihintay mo ngayon na yung unang pagdating ng Panginoon, nangyari na. That's why we believe in the Word of the Bible. Because Jesus Christ came back. Paano dumating si Jesucristo? How Jesus Christ came? By means of the prophecy, di ba? Through the prophecy. Lahat ng sinabi ng mga propeta, yun ang nangyari. Amen? Kaya di ba sabi sa Hebrews chapter 1, verse 1, di ba? Nung una, nangusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga propeta. Ano yung pinahayag ng propeta? That the Messiah will come. Sabi doon sa verse 2, but in the last days, who will reveal the Word of God? It is the Son. Hallelujah! And what will the Son will reveal? His second coming. Amen. Diba? Yung ipinahayag ng propeta, nanalig na ba tayo? Yes. Jesus Christ already came. Jesus Christ died on the cross. Jesus Christ has been resurrected. And Jesus Christ has been ascended. Tama? Yun yung ipinahayag. Pero anong ipinahayag ng ating Panginoong Jesus? What is the word of the Son said? I will come back! Kanina yung sinasabi ngayon yung I will come back? To the disciples.
To the true disciples, 11 disciples. Hallelujah. Kayo, saan po ba kayo? Doon sa 11 disciples o doon sa umalis? Ha? Saan po kayo? Doon sa 11 na natira o doon sa isa na umalis? That's right. What is the hope of the church? The second coming of Christ. Amen? And what we are longing for the second coming of Christ? Ang sabi doon, He will prepare the place for us. Sabi ko, Lord, totoo. Ito yung pinapag-aralan namin ngayon. Kailangan maintindihan namin mabuti. Because many Christians, di ba, kahit na mga Kristiyano na, their mind is set on this world. Hallelujah. Their mind is still set in this world. One pastor said to me in the seminar, Pastor, sabi niya, bakit ganon? Kasi dati po siyang manggagawa. He's a former workers of the church. But now he's already pastora. Pastor na po siya ngayon. Sabi niya sa akin, Pastor, bakit ganon? May mga miyembro kami na hindi ako binabate. Hindi daw siya, tapos nagagalit sila sa kanya. Pag nasa church, hindi siya binabati, pero pag nasa labas, plastikan. Sabi niya, hindi, kunyari, binabati nila ako, pero hindi. Because they never understand you. Sa totoo lang, even in the church, diba, sabi nga sa atin, kahit nasa loob ng iglesia, nagmamanifesto yung gawa ng diablo. Diba sabi ni Pablo, if there is division inside the church, kaninong gawain ng division? It is of the devil. It is the lust of the flesh, diba? Everything. Kaya, kung titignan po natin, nasa loob tayo ng iglesia, pero ang nagmamanifesto ay hate, division. We do not love our brothers and sisters. Nagkakanya-kanya. Wala naman kami division, Pastor, pero bahala sila sa kanila, bahala din naman kayo sa amin. Division yun. Totoo lang. But this is not the true church which the Lord Jesus Christ wants. Amen? Ang gusto ng Panginoon, itong iglesia nito'y mabuo because we are body of Christ. Hallelujah. Okay. When we battle against the devil, ang diablo po, the devil, try to use all his forces to fight against us. Example, Sister Elsa, the devil will send 2 demons. But Sister Elsa is still strong. What the devil will do? Send 10 demons. Tignan natin, kung 10 demonyo na hindi pa yan matalo. That's 10 demons. Already free. Umalis din yung mga 10 demons. Nakaya ni Sister Elsa. Nung pinadala siya ng 12 demonyo, matibay pala yung 2 demonyo doon sa 10. Ano po ba? Ganyan ang ginagawa. Full force. Nadadala ka ng padadala. Hanggat kaya mo. Idadala niya sa'yo. Why? He wants you to be destroyed. But if the church, tignan niyo po, ang nangyayari sa atin sa church. Ang church, di ba? Body of Christ. Tama po ba? Ang church po ba body of Christ? Amen. Body of Christ. If there is division, tignan niyo po, ang nangyayari, this whole body of Christ should really full force to fight against the devil. Tama po ba? Amen po ba? Lahat po ba ng nasa iglesia dapat lumalaban sa diablo? But if the church is divided, and the half fight for the devil, and half fight, not fight, or medium fight, what will happen? Diba si Manny Pacquiao may laban na naman sa linggo? Diba? Sabi ni Manny Pacquiao, I trained my right, kasi left hand siya, diba? Ito yung pinakamalakas niya, left. But he's training the right hand. Bakit? Yung kalaban niya, right. Yung taga-Australia, right. It means, kailangan, this will be strong and also this will be strong. Hallelujah! But, what happened?
If Manny Pacquiao is strong in left, but in right, very weak, what will happen? There is tendency na ma-defeat. Same thing with the church. Hindi magtatagumpay yung iglesia if the church will be divided. Hallelujah! That's why we are called one church, one faith, one mind, one spirit, one service. Amen? Amen? How many who have seen Jesus Christ was being ascended? Ilang tao po ang nakakita nung si Jesus ay inakyat sa langit? 500. Huwag na po kayo mag-isip. 500. Tama? Tama po ba? And what is the command of the Lord? Do not leave Jerusalem until you receive the Holy Spirit. I will ask you, how many received the Holy Spirit? 120. Where's the 380? Kaya nga, nandun yung tinatawag na tiyaga talaga. Naintindihan nyo na po ko? Kailangan na maintindihan natin mabuti. The Son, yung anak ko ng Diyos, have strived his heart to overcome the devil. Amen? He wants to overcome the devil. Kaya sabi ko, Lord, kailan ba in-overcome ni Jesus Christ ang devil? When he was very, very weak because he fasted for 40 days and 40 nights. Amen? Tandaan natin, nagkatawang tao po siya. We know he is God. Pero nagkatawang tao siya. He has a body like a man. Tama po ba? At kung nag-fasting siya, weak ba siya o strong? I think the body is very weak. Sa totoo lang, very weak. Ngayon, anong tinira una sa kanya ng diablo? Make these stones bread. At saka nakakita, tutuksuhin ka kung saan ang kahinaan mo. Amen? Hindi tayo tutuksuhin ng diablo doon sa kalakasan natin. Titirahin tayo ng diablo doon sa kahinaan natin. In our weakest point. Hallelujah. That's why, di ba, our motto now in the church is really to overcome sin. Every day, you should overcome sin. You should fight against sin. Kasi alam niyo po, yung kasalanan ang nagiging dahilan para matroll tayo. Yung kasalanan ang nagiging dahilan para lumayo tayo sa harapan ng Diyos. Yung kasalanan niya na nagiging dahilan para hindi natin may pagpatuloy. Ano ba ang kasalanan? Missing the mark, di ba? Hallelujah. Once na hindi natin ginagawa yung dapat, huwag na natin isa-isahin. Once na hindi natin ginagawa yung dapat, it means sin. You disobey God. Believing is entrusting God, trusting God fully, 100% to God. Kaya nga, even in temptation, Jesus Christ overcome the devil. Kaya nga po, during the temptation, He already judged the devil. Hallelujah! Walang nagawa ang diablo. Ang Diyos mo lamang ang tanging sasambahin. Kasi akala ng diablo dapat siyang sambahin. But I will ask you, is there any people in this world now who worship Satan? Yes. So many. So many. Of course, ito ang masakit. They worship God. They said that they worship God. But the truth is, they worship the devil. Kaya nga, this is what the Word of God says, na yun yung sinasabi ng Word of God na babaeng mga ngalunya. Na naglilingkod sila sa Diyos, pero ang totoo, hindi. Hebrews chapter 2 verse 18 said, ang sabi sa Hebreo 2:18, tinukso siya, pero siya ay naging matagumpay. That's why He can help those who are in temptation. Sabi daw. Amen? Lahat tayo. Yan ang ginagawa ng diablo sa atin ngayon. Tinetempt niya tayo na magkasala. Church, diba? Tinestify na sa atin ng head pastor natin, even in the dreams, he was attacked by the devil. Kasi hindi niya na makuhang matalo si pastor sa paggising. Saan niya tinira si Pastor Joe? Pagtulog.
Pero doon natin makikita that even in times of our sleeping, aktibo ang diablo na gusto tayong sirain. Amen? That's why, ang tinitira niya lagi, tulog. Lahat ng tulog tinitira niya. Kaya huwag kayo matutulog. Titirahin kayo ng diablo. Hindi lang tulog physical, kundi tulog ang spiritual. Nakakatakot po. Di ba kaya sabi niya sa kanya mga alagad, you should be awake. Amen? You should be awake. Because, sabi niya, the spirit is willing, but the flesh is very weak. That's what God said. Kaya si Jesus Christ, He overcome. He conquered the devil. Yan ang iglesia. Di ba that is the work of the church, to conquer the devil. Amen? Talunin ng diablo. Ang trabaho natin ay talunin ng diablo. Sabihin nga natin, ang trabaho natin ay talunin ng diablo. 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 Our work is to conquer the devil. But, just like Jesus Christ, He conquered the devil. He defeated the devil. That is the church. That is the work of the church. But if we are troubled, di ba? Sabi nga doon lahat ng kabalisahan, yan ang pinag-umpisahan ng kasalanan. Pag nababalisan na po tayo. Why Jesus Christ not being troubled? Di ba? Jesus Christ experienced to in the boat. Di ba? Yung nasa boat na mayroong unos. Di ba? May bagyo. Amen po ba? Nasa kalagitnaan sila. But nasa si Jesus Christ. He's just sleeping. Tama po ba? And I think, nakakayaman. Tayo po kapag may problema tayo, hindi tayo nakakatulog. If we have problems, we cannot sleep. But Jesus Christ, nakakatuwa nga sabi, di ba nga, lagi ko nga nasasabi, hindi kayo nababasa si Jesus Christ noon? Na, syempre may bagyo, di ba? Bangka lang ang sinasakyan, pero binabayo ng bagyo. Very strong storm. Si Jesus Christ pero tulog. But at that time, He tried to test all the disciples what they will do. Sabi niya, bakit kayo nag-alinlangan? You little of faith. Nung sinabi niyang tumigil ka, diba? Tumigil ka hangin, manahimik ka alon, everything is at peace. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng amen. Amen. Sabi doon sa bandang huli na binasa natin talata, ano man hiningin mo sa aking pangalan, ay hindi ipagkakalob ng Ama. Tama ba? Yun ba yung nakalagay doon? Verse 14. Sabay-sabay nga po tayo. Sabay-sabay. 13 and 14. 1, 2, 3. At anumang hiningin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hiningin ninyo sa pangalan ko. Hallelujah! Lahat nga po ng nananalig sa pangalan ni Jesus, magsabi ng amen. Amen! Pero, aminin ninyo, kapag dumarating ang mga suliranin, hindi na natin nagagamit ang pangalan ni Jesus. Ang pangalan ni Bombay ang nagagamit. Ang pangalan ni Card Bank ang nagagamit. Hallelujah. Amen. Masakit, pero ito ang katotohanan. Hallelujah. Sabi ng isang pastor, sana dapat wala tayong utang eh. No? Pero bakit ang dami nating utang? Kasi alam niyo kung bakit? Yung pastor pala nila ang nag-uutos sa kanila na mangutang. So, lahat po ng kanilang worker ngayon may utang. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-invest sila ng business.
No? Nag-invest sila ng business, kaya inutusan niya lahat ng kanyang mga worker na mangutang. Nung nangutang sila, inilagay nila sa business nila. Pero alam niyo kung ano nangyari ngayon sa business nila? Kaya lahat ng worker nila ngayon may utang. Kaya sabi ng mga worker, bakit ganon? Dapat, di ba, sabi ng Panginoon, hindi tayo dapat ganito? Dapat wala tayong utang? Dapat pinagpapahala tayo? That's why, alam niyo po ngayon, yung mga worker niya, worker ng pastor na yun, nagdadalang isip doon sa pastor nila. Kasi yung pastor nila mismo, ang nagturo sa kanila na mangutang. So they are really troubled now. Alam niyo kung bakit ko alam to? Kasi those pastors also, yung workers ng church na yun, lumapit po sa akin. Nakipag-usap po sila, and gusto nila ng counseling. Nalulungkot sila doon sa nangyari sa kanila. Kaya dito, sabi ng Panginoon dito, sabi, kung titignan po natin, in the book of Hebrews, those who have faith, lahat na may pananampalataya, di po ba, lahat na may pananampalataya, magsabi ng amen. Okay, tignan nga po natin Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Hebreo 11, 13, 13. Sabay-sabay po natin babasahin 13. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamta ng mga ipinangako ng Diyos. Ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Tingnan niyo po mga minamahal ko, hindi nila naranasan, but these people risk their own life. Ibinuwis nila yung kanilang buhay kasi may pananampalataya. Lahat na may pananampalataya magsabi ng amen. Ibig sabihin, ano po yung pinakamahalaga sa atin ngayon? Bilang mananampalataya, yung pinakamahalaga sa atin ngayon, it is everlasting life. Hallelujah! Hallelujah! It is everlasting life. Totoo, meron tayong problema. Pero ang tunay po na ninanasan natin ngayon, ang tunay na layunin ng pananampalataya natin is to have eternal life. Hallelujah! Yung salvation, binigay na eh. Kaya kapag may nagtanong sa inyo, meron pa na bang kaligtasan? Yes, because Jesus Christ already died and resurrected. Amen? Hallelujah. But we are working now with our eternal life. Katulad ng mga, kaya nung naintindihan po, sabi ni Pastor John sa atin, no, na like Israelites people, di ba? Ang mga Israelita, mananatili lang ang kapayapaan sa kanila doon sa Kanaan. If they want to live in peace, in joy in Kanaan, what is the condition? What God have commanded to the people of Israel so that they can live in peace, in joy, and in prosperity in the land of Canaan. Ano kailangan nilang gawin para ganun ang kailang maging buhay? Obedient? Anong utos sa kanila? Ang utos sa kanila, patayin lahat ng tao doon. Hallelujah! Patayin lahat. Jebusites, Gergesites, even Anaseo, Anaks. Di ba kailangan patayin? Tama po ba? Ano ang ginawa ng mga Israelita? Pinatay ba nila? No, they choose. They chose among those people and made them their servants. That's why they live together in the house with the Gentile servants. Ngayon, anong nangyari? Yung mga Gentile servants, yun ang naging sanhi sa kanila to let them in sin. Tama po ba? Hallelujah! Hindi ba kayo struggle kung ang kasama nyo sa bahay ay hindi mananampalataya? O, diba? Hallelujah! Struggle! Yan yung nagiging problema ngayon. Kaya doon sa church natin ngayon, pinapaunawa sa atin, these people, they risk their lives. Kahit hindi nila, sabi doon, hindi nila natanaw. Sabi niya, hindi nila nakamta yung ipinangako, pero natanaw nila. At ang sabi doon, kinikilala nilang dayuhan lamang sila sa mundong ito. Katulad yan ang binabasa natin sa John chapter 14.
Ano ba yung ninanasan ninyo? Yung bahay dito sa lupa o bahay sa langit? Where? Really? Kung gusto niyo po magkabahay sa Camellia, ano pong dapat niyong gawin? Magsumikap ka. You work hard. Amin po ba? Dahil hindi ka makakabili ng bahay ng Camellia, kung ikaw ay tamad, hallelujah, kasi mahal eh. Sabi ko nga, nung dumating ako dito sa Holy Joy, nagmamaning nun Sister Elsa, Sister Bia, si Ate Vicky, yan, mga nagmamaning kayo, di ba? Dito sa itong Hamilton na to, konti pa lang ang nakatira dyan. Amen. Yung Hamilton. Sabi pa ng mga worker, Pastor, dito na kayo bumili ng bahay. Nung pumunta kami dyan, sige, anong tawag niya doon? Yung tutor ba yun? Yung tutor, di ba? Kakita niyo yung mga bahay, yung mga... Ha? O, di ba? Nung nagpunta kami doon, sabi niya, Pastor, ito 600,000. Ito 800,000. No, nalaki. Kala mo 600 pesos, 800 pesos. 600,000, 800,000. Alam niyo po ba, last 3 years ago, yung kapatiran natin sa Aurora, tinulungan namin na pumunta rito sa Hamilton para tumingin ng bahay kasi gusto daw nila bumili ng bahay. Nung pumunta kami dyan, yung tinuturo niya sa akin, 600,000, 800,000, 3.2 million. Grabe, ang tinaas na, 5 iba kayo yung itinaas na. Sabi ko, Lord, ang hirap na palang bumili ng bahay ngayon. Kung hindi ka, ganun ka kalaki ang pera mo, hindi ka makakabili ng bahay, tama na akong squatter na lang sa annex. Hallelujah. Rights na lang, 10,000 lang, meron ka ng rights. So, mahal. So, ibig sabihin, nagsusumikap ka. Ngayon, kung gusto mo magkaroon ng tirahan sa langit, anong dapat mong gawin? Magsumikap ka rin. Magsusumikap ka ba magtrabaho? Hindi. Magsumikap ka na mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Kailangan mong ayusin yung iyong pananampalataya. Kailangan mong ayusin yung paglilingkod mo sa Panginoon. Kailangan ayusin mo ang pamumuhay mo. Pero, paano mong maayos ang pamumuhay mo? May kalaban tayo. At yung kalaban natin, pili tayong ibinabagsak. Pili tayong pinadadala ng demonyo. Kailangan din nating lumaban, church. Hallelujah. Simple. Sabi ko nga, Lord, ito yung ninanais mo sa buhay ng basa ko sa amin. Sabi doon sa 26, tignan niyo po, balikan natin yung 11. Sa 26 tayo. Verse 26. Sabay-sabay. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagbabata ng kadustahan dahil sa Mesiyas kaysa sa kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Sino to? It is Moses. Si Moises, mga nilaman ko dito, sabi ko nga, Lord, si Moises ba nabahaginan talaga nung tinatanggap namin salita ng Diyos ngayon? Pero di ba, in the prophecy, sa prophecy po kasi, alam natin na even the prophets, alam natin na even the book of Isaiah, the book of Jeremiah, the book of Daniel, the book of Joel, it speaks about the last days. Ano ba yung about last days? It is the second coming of Christ. Kaya sabi ko dito, hindi lang pala sila nakaintindi doon sa darating na Mesiyas, pero kahit yung muling pagdating na Mesiyas, they really understand. So all those who have faith, have fixed. Alam niyo po ba yung fixed? Nakapako. Their eyes towards the things which will reward them in the future. Yan po yung ninanais ng Diyos sa ating church. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa atin, nung sinabi niya doon sa John chapter 14 na huwag tayo mabalisa, manalig tayo sa Diyos at manalig din tayo sa Kanya, sapagkat sa bahay ng Ama ay maraming silid at ipaghahanda niya tayo. If we are really longing for that house, longing for that place in the temple of God in heaven, we should work. Amen po ba? Pero may kalaban nga tayo eh. Kasi kung di natin kilala yung kalaban natin, hindi rin natin alam kung paano tayo lalaban. And we should fight.
Yan po ang itinuturo ngayon sa iglesia natin. Every Christian, every believer in our church in Philippine Holy Joy, from main church to all our branch churches, needs to fight. Araw-araw nakikipagbuno, araw-araw nakikipaglaban. Huwag natin hayaan na gawin tayong pansimbag ni Satanas. Alam niyo po ba ang nangyayari ngayon sa mga kapatiran? Ginagawang laruan ni Satanas kasi hindi nila alam yung kalapit eh. Hindi rin nila alam kung paano lumaban. That's why, hindi nila alam, binubugbog na niya sila sa Satanas. Ano nangyari pag bugbog na? Ayaw na mag-church. Ayaw na maglingkod. Ayaw na gumawa sa gawain ng Panginoon. Kasi bugbog na eh. Hallelujah. Amen. Hindi kalooban ng Diyos na tayo humiwalay sa Kanya. Amen. Kaya nga diba, Numbers chapter 13 verse 30. Doon sa Numbers 13:30, di ba, dahil ganun katapang si Caleb, yung sabi niya, tayo na. Let us conquer that place. Let us conquer that land because God will give it to us. Ibig sabihin, ganun yung kanyang alam na kasama niya ang Diyos. Di ba? What is the promise of the Lord? Anong promise ng Panginoon bago siya umakyat sa langit? Ha? Ano? Anong pangalan ng Panginoon bago siya umakyat sa langit? Hallelujah. Kaya pala ako'y kasama ninyo. Tama? Tama ba? Humayo kayo at gumawa ng mga alagad, di ba? Alagad ko at turuan sila na sumunod sa lahat ng mga itinuro ko sa inyo at tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa dulo ng annex. Tama? O hanggang sa dulo ng daigdig? See, that is God's promise. Pero alam niyo po ba na doon sa 12 tiktik, in the 12 spies, how many of them believes on the promise of God that God will be with them? Only 2. Kaya ngayon, sino dito ang naniniwala at nananalig na kasama natin ang Diyos hanggang sa dulo ng daigdig? Magsabi ng amen. Amen. Kasama natin ang Diyos. Matatakot po ba tayo? 1 John chapter 4 verse 4, greater is He who is in us than he who is in the world. Amen? Hindi tayo matatakot. Kahit sabihin pa sa inyo ng diablo, sister, mamamatay na kayo, wala na kayo makakain. Hindi. Mamamatay ako, may pananampalataya pa rin. Ang Diyos ang kikilos sa akin. Hallelujah. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Patatagan, patibayan. They fight and determined to overcome. Ibig sabihin si Caleb, hindi lang siya lalaban, kundi naniniwala siya na siya ay magtatagumpay. Amen? Amen? Kaya kailangan patayin natin lahat ng mga masama na nagiging hadlang sa ating pananampalataya, patayin natin. Amen po ba? Huwag niyong papatayin yung mahal sa buhay. Patayin natin yung kasalanan, patayin natin ang diablo. Amen, na siyang nagiging hadlang sa atin. Ang diablo kasi ang pumipigil doon sa mga mahal mo sa buhay. Hallelujah. Kaya ngayon, normal sa church natin na magpalayas ng demonyo every day, morning, evening, every day. Kapag nararamdaman nyo na may demon sa inyo, you have to rebuke, you have to cast out. Di ba dati, mga pastor lang ang nagpapalayas ng demonyo? Pero ngayon, di ba, we teach the members of the church. Kapag nararamdaman mo, natatalo ako. Meron ako nararamdaman na hindi maganda. Bakit ayaw ko mag-church? Hindi ito. Dapat nararamdaman ng isang mananampalataya. Rebuke yun, may demonyo na. May demons na. Ay, hindi. Ang nangyayari po, inaayunan. Kasi masakit ang ulo ko, kasi masakit ang tiyan ko, kasi ganito, kasi ganyan. May problema kasi ako. Ibig sabihin, maglilingkod ka na kapag walang problema. Kailan kaya mawawala ang problema sa mundo ito? Wala po. There is still problem in this world. Pero lahat na magtatagumpay, hindi tinuturing na problema ang mga bagay na yun, kundi katagumpayan. Hallelujah. That's why let us destroy. Let us destroy the work of the demons, the work of the devil in our lives, even our old self. Kaya nga yung Anakites, yung mga Anaseyo,
Hindi ko naintindihan dati ang Lord, ang hirap. Pero totoo, yung anaseyo na yun, naintindihan ko na mabuti na, oo nga, ang isang bata, ang lahat ng tao, isinilang tayo na hindi tayo tinuruan na maging masama ng magulang natin. But as we grow, di ba? Kaya nga, di ba, may maliliit na ba? Ang bata cute, pag maliit, di ba? Pero may napapansin kayo na bata pa lang, suplada na. May bata pa lang, pero malamot na. Bata pa lang siya, pero mamalis siya na. Amin ko ba? All the things in his mind is sex. Ganyan pa lang kaliit. Kasi yung bata dun sa amin, sa kapitbahay namin, halika, bahay-bahay tayo. Ikaw nanay, ako tatay. Ay, Charity. At alam niyo ba, nahuli sila. They caught. Only 4 years old and 5 years old, they are having sex. Of course, wala namang nangyayari katulad ng nangyayari sa... But they knew already. Sa tingin mo ba, si pinuro sa kanila na magulang niyo? It is because of the anats. Yun yung itinanim ng diablo sa tao nung magkasala sa Adan at sa Eva. Of course, we are already redeemed in that sin. Wala na tayong problema. Pinatawad tayo sa kasalanan ni Adan at Eva. But the problem is, the root is still inside. Hallelujah. Kaya nga minsan, di ba? Ikaw na yung kalaban. Ikaw na mismo yung kalaban mo, yung sarili mo. Hallelujah. Hindi ko maintindihan ng sarili ko. Sabi ni Pablo, I want to do good, but I am doing what is not good. Because of the anats. Church, maintindihan nawa natin itong pinag-aaralan natin ngayon. Because if you will not understand this, you will go home saying Christians. Same na yung mananampalataya na easy go lucky, hindi naintindihan ng lahat ng bagay, lahat akala mo okay. Pero tandaan mo, kapag ang ginagawa mo ay hindi nakalooban ng Diyos at ang ginagawa mo ay hindi na ninanasa o yung pinlano ng Panginoon sa iyong buhay, you have to rebuke, you have to fight. You are not okay. The demons is trying to destroy you. Your old self is trying to destroy you. Yun ang ginagamit ng demonyo sa atin ngayon. Yung lumang pagkatao natin. Kasi hindi siya umaalis. Tama, di ba? Nandyan siya. Kristiyano tayo. Kaya nga, sa linggo, every Lord's Day, nagpupuri tayo. Amen po ba? Then, pag go home, some of our members drink, di ba? Some of our members still drink. Some of our members still smoking. Kahit hindi nila sabihin, nararamdaman ko, ganun pa rin ang ginagawa nila. But, can I control all of them? Ganyan, no. Can Pastor John control them? No. You have to control yourself. Hallelujah. Yung mga estudyante, nakokontrol ba namin kayo pag nasa eskwela kayo? Kung anong ginagawa ninyo? Hindi nga kayo nagpo-post ngayon. Hindi ko na nakikita ang post nyo ngayon. It's good. Hindi na rin nadudumihan ang isipan ko. Nalalayan na rin ako to judge you. Pero, hindi mo yan maililingid sa harapan ng Diyos. Hindi mo yan maililingid. Hindi mo yan maitatago sa harapan ng Diyos. God knew. Sabi sa'yo, alam ng Panginoon kung sino ang Kanya at kung sino ang hindi Kanya. Di ba sabi sa John chapter 13, alam ng Panginoon kung sino ang Kanya. Sa simula pa lamang, alam niya na ang Kanya. Ngayon, ang tanong, gusto niyo ba na kayo maging pag-aari ni Kristo o pag-aari ng diablo? If you want to be in Christ, you have to fight. Every day is a fight. Araw-araw fight. Hallelujah. Araw-araw fight. Araw-araw tayo struggle. Hindi lang pastor ang struggle. Every Christians. Ang tanging lang hindi struggle ngayon, hindi mananampalataya. Why? Because this world is for them. If you are doing the things in this world, there is no problem. If you are belong to the world, there is no problem. Do all things. Pero tingnan nyo, di ba? We are already in Christ. Little by little, God wants us to move, to set up, di ba? To separate from the world. Yan ang gusto ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon sa 1 John, everyone who loves the world is enemy of God. Hallelujah. That's why if you are doing worldly things in Jesus' name, demons go. Hallelujah. If you are thinking something that is bad, in Jesus' name, go! Sa pangalan ni Jesus.
God gave us authority and power in the name of Jesus. The problem is, Christians do not use it. Christians do not believe on it. Kaya dito sa binabasa natin talata, we have to know God. We have to know Jesus Christ. Bakit siya pinadala dito? To prepare His bride. Tama? Tayo, bride tayo. Ihanda tayo. Kaya nga nililinis tayo. Ano daw yung naglilinis sa atin ngayon? Word. 1 Peter, di ba? Nililinis tayo ng salita. That's why if there is no word, para ano po yan? Pag walang tubig ang Maynilad, sina Pastor Jong lang ang merong tubig. Diba? Kasi sa kanila hindi na Maynilad. Pero ang hirap, mga kapitbahay namin, kapag may announcement, walang tubig ng 2 araw, lahat ng balde, lahat pati, ultimong tabo at baso, may tubig. Why? Kasi mahirap mawala ng tubig. Tama? Hindi ka pupupo ka, tubig. Iinom ka tubig. Maghihilamos ka tubig. Maliligo ka tubig. Everything is tubig. Hallelujah! Hindi naman tayo taong grasa. Mga taong grasa, okay lang, di maligo. Kaya nga, who cleanses us? By the Word. Hallelujah! Without the Word, we are not being cleansed. Kaya nga, be filled with the Word. Ano sabi sa 15? Remain in my Word. That's it. After understanding John chapter 14, the Lord said, remain in my Word, and let my Word remain in you. This is what the Lord wants. He wants us to remain in His Word, and His Word will remain in us. Yan ang ninanais ng Diyos sa akin ngayon. Church, this is not a simple works. Sa totoo lang po. Kaya nga, we encourage the church to really, to be open, your spiritual eyes. Let's really battle every day. Kami po ng mga pastor, umaalalay lang kami. Even pastors have battles. Meron din po kaming laban. Amin po ba? Huwag po kayong dumagdag sa mga lumalaban o kumakalaban. Hindi po kami ang kalaban. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ikaw ang aking kalaban. Amen. Ang kalaban natin ay ang diablo. Ang kalaban natin ay ang mga demonyo. Ang kalaban natin ay ang ating lumang pagkatao. Old self. That's why, if you want to be released, isa-isayin mo na, ikaw na demonyo na umaalipin sa kamay ko, sa paa ko, sa katawan ko, para maging tamad ako, para mawalan ako ng gana sa paglilingkod, sa pananampalataya, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Then, all those demons will go out. Hallelujah. Ikaw na diablo na nandadaya sa akin, ikaw na diablo na naglalagay ng mali at kasinungalingan, lumayas ka! I rebuke you. Diba? Read the Word of God, because the Word of God can destroy the work of the devil. Tama po ba? Resist the devil through the Word of God. Then, ito na muli, your old self. Ikaw na lumang pagkatao na namumuhay pa rin sa akin. Ikaw na lumang pagkatao na sumisira doon sa aking pananampalataya at paglilingkod. Pinapatay kita sa pangalan ni Jesus. Pinapatay nga ba natin? O binubuhay natin? We need to fight. Hallelujah. Sabi nga natin, oh my soul, fight! Oh my soul, fight! Oh my soul, fight! Oh my soul, fight! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Remember, in the end, we are temple. Tama po ba? Sabi po doon, temple. We are temple. If you are the temple, ano po ba ibig sabihin ng temple? Temple is the place where God reigns, lives. Amen po ba? Dito siya, nananahan siya. Ang church, ang tinatawag na temple, hindi po hindi po itong building na ito. Ang templo ngayon ay tayo. Hallelujah, sabihin mo nga, ako ay templo. Ako ay templo. Ako ay templo. Ako ay templo. Ikaw ay templo, sibat. Diyan nananahan ang kanyang pangalan. Diyan nananahan ng Diyos. Amen?
Amen! Pero sometimes may ibang nakatira. Sabi ng Panginoon, hindi pwedeng magsama si Kristo at si Belial. Hindi sila pwede dito. Kailangan isa lang ang nakatira sa atin. Hallelujah! Kailangan isa lang. At naniniwala ko na naintindihan, naunawaan natin yung pinapag-aralan natin sa gabi ito. God is preparing us a place where He is, kung nasan siya. Pero bago tayo pumaroon, bago tayo makarating doon, we need to overcome. Amen po ba? Kailangan natin magtagumpay. Kailangan makita natin lagi everyday, oops, this is not the will of God. You demons, go. Sa pangalan ni Jesus. Amen? Ngayon, yung nagiging struggle ni Pastor noon, ni Pastor John Gate sa mga anak niya, hindi na nagiging struggle ko ngayon. Pero ginagawa ko ngayon, Lord, wag mo hayaan. Minsan na ginagamit mga anak, di ba? Ayaw mo magalit, pero mga anak, nako, sila tinitira ng demonyo. Para ikaw ay sirain. Pero huwag kang padadaya, demonyo ang kalaban, hindi anak. Amin po ba? Lumayas ka demonyo sa mga anak ko, sa pangalan ni Jesus. That's why, let all our family now understands about this one. I-share natin ito sa pamilya natin. May kalaban, may kaaway. And time will come, sabi ko nga sa inyo, kung kay Jose, ang nagkanulo sa kanya kapatid. Tama? Kay Jose, ang nagkanulo kapatid. Kay David, sino po ang nagtraidor? Anak. Kay Solomon, ang nagtraidor? Anak. Amen po ba? Lahat kasama sa bahay. Amen? Ngayon, church is our spiritual house. Tama po ba? Kung hindi natin makikita ang kalaban, kaya nga, sinasabi ko ito sa inyo, because so that lahat tayo mag-guard, lahat tayo magbabantay. Amen po ba? Hindi tayo padadaya. Walang siman sa atin ang pagdadaya ngayon. Kung lahat tayo nagbabantay, amen po ba? Hindi nyo binabantayan ng kapatiran, ang binabantayan mo yung sarili mo. Hallelujah! Bakit? Sapagkat gusto natin magtagumpay. Bakit gusto natin magtagumpay? Kasi gusto natin makasama ang ating Panginoon kung saan naman siya. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, let us have this hope. Sama-sama po tayo. Amen po? In this church. Kaya, we encourage you in July 24. Of course, that is pastors. Pero, nakakatuwang isipin, kahit na yun ay para sa mga pastor sa ibang church, pero para sa church na ito, para sa lahat ng miyembro natin. That is 10 days. Ang sabi sa akin ni Pastor John, 1 session in the morning, 1 session in the afternoon, and in the evening, it is all prayer, casting out demons, and putting to death the anak, yung old self. Sa gabi, panay prayer lang po, casting out demons. Hallelujah. Yun ang mangyayari sa seminar. 10 days. 10 days. Kaya I hope na ngayon pa lang, alam na natin, lalaban ako. Na everyday, lagi mo sabihin, lalaban ako, magtatagumpay ako sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hindi natin nahayaan na matalo tayo. Hindi natin nahayaan na masayang yung inihanda ni Jesus sa atin. Lahat po ng ipinaghahanda ni Jesus dito ng tirahan doon, magsabi ng amen. Baka mapunta sa mga ano yung nag-agaw sa Bulacan? Ng bahay? Kadamay? Tama ba? Kadamay. Yung mga kadamay, inagaw yung bahay sa Bulacan, di ba? Amen? Sobrang sama nila. Inagaw nila. Sa mga sundalo yon. Tayo hindi natin nahayaan na maagaw yung bahay natin doon. Hallelujah? Hallelujah. Why? Because we will fight. And we will overcome. Hallelujah? That's why now, we will pray all together. Tayo sama-sama manalangin sa oras nito. Alam ko po, nang bawat ako sa atin ay nagdanasa na makasama tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon Jesus. Join Him and to be with Him
eternal life. That's why let us pray all together today that God will strengthen us to fight and to overcome the devil, to overcome demons, to overcome our own self, at maging